Alam nyo, sa totoo lang, wala na talaga tayong ginawang tama. Ito, sagutin natin tong komento ni Sir Raymart. Ang sabi niya ganito, "Huwag na magkain para magpayat." O, kayo, explain ko sa inyo. So actually, tama naman dito si Raymart. Huwag nang kumain para pumayat kasi yan ay sumusunod talaga sa konsepto ng calorie deficit. Kapag hindi ka kumain, wala kang calories in, so definitely mas mataas ang iyong calories out o yung nagagamit mo sa metabolismo, sa physical activity mo, sa paghinga mo, sa pagtibok ng iyong puso at sa pag-iisip. Lahat ng yan o lahat ng gagamitin mo, lahat ng enerhiya mo, mas marami pa rin ang nagagamit mong energy in the form of calories kaysa sa naipapasok mo sa iyong katawan. Kaya naman, kung titingnan natin, tama rin naman siya. Pero ang tanong, sino nga ba ang kayang mag-sustain ng walang kinakain all throughout the day, all throughout the week, all throughout the month? Well, meron mga outliers dyan na sasabihin na kaya nilang maka 72 hours fast o kung ano pa man. Well and good for you kung nagagawa niyo yan, pero truth be told, hindi ito para sa lahat. Kung sasabihin nyo na mag-a-adapt ang katawan ninyo, well, kung para sa inyong nag-a-adapt kayo, sige, fine. I applaud you for that, pero hindi lahat ng tao kayang gawin yan dahil may mga tao na prone sa problema ng hypoglycemia at iba pa. Pero para masatisfy ko po ang mga taong kung ano-ano na agad at tumatakbo sa isipan nila kapag nakakarinig ng keywords, halimbawa yung hypoglycemia, hindi ko naman sinasabing kinakailangang magpataas lagi ng asukal ng tao. Hindi ganun yun. Ang sinasabi ko, kinakailangan ma-maintain natin ang level natin o level ng katawan natin sa level of o yung tinatawag na homeostasis. Say it, homeostasis. Again, Homeostasis. ibig sabihin yan yung level na tama lamang. Nasa gitna lamang, walang disturbance sa values. Nasa normal. Kasi nga, kung nagda-diet kayo at kung ano pa man ang ginagawa ninyo para pumayat, kinakailangan po papunta tayo sa normal lahat. So ang tanong, paano nga ba mag-calorie deficit? Simple lamang po yan. Gamit po tayo ng apps at calculator para wala na kayong gagawin masyado. Padaliin natin to. Una, go to tdeecalculator.net. Ilagay nyo dyan yung detalye nyo and then makikita na ninyo ang inyong maintenance calories. Now, mula dyan sa maintenance calories ninyo, unti-untiin po nating magbawas kayo ng around 500 calories per day para magkaroon kayo ng deficit o yung kakulangan sa inyong kinakain versus sa inyong nagagamit araw-araw. Yun ngayon ang inyong number of calories na dapat ninyong limitasyon everyday. Ang tanong, pwede bang 100 lamang ibawas? Yes, pwede. Pero mas mabagal lang weight loss nito. Ideally, around 0.5 to 1 kg per week sana tayo. Tanong, paano malalaman ng calories ng mga pagkain? Simplihan na lang din po natin ito. Download po ninyo yung Elfie na app. Tapos pwede po kayong mag-log dyan ng kinain ninyo. Pwede either through photo o di naman po kayo use your voice. Kausapin niyo po ninyo yung app. Sabihin po ninyo, for example, kung ano ang breakfast ninyo. Halimbawa, ilang cups ng kanin, ilang cups ng gulay, ilang grams ng protina, at ano ang pagkakaluto ng ulam ninyo. That way, mas magiging accurate ang inyong pagtatrack. Maintain po ninyo ang calorie deficit and you will go a long way. Kinakailangan bagad ng turok? Hindi po. Kinakailangan bagad ng machines? Hindi rin. Di ba? Nagtitipid kayo. Pero kung gusto po ninyo, pwede naman para mas makatulong. Pero again, babalik pa rin po tayo sa calorie deficit at yan ang itinuturo natin sa medical nutrition therapy. Hindi kayo dapat umasa sa mga machines namin o sa mga gamot na itinuturok namin. Okay? Lifestyle is medicine. So paano? See you later next episode. Ingat.